susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa, One-on-One with Chris Sanji. Kamusta pa mga kalalawigan? Ngayon pa rin po ay Mayo at siyempre maraming nagsasabi, summer nga po ngayon pero medyo lumisan ay umuulan. Ano? Kaya naman sinasabi namin patuloy po kayo magdadala lagi din ng payo kahit mainit. Sobrang init po pagka uminit naman. At tuloy-tuloy lang po na lumaban tayo sa problemang ito, sa pandemyang ito. Magsama-sama lang tayo, sumunod lang tayo sa mga health protocols. At magiging maayos din po ang lahat. Alam ko po ay malapit na ang ating pong lalawigan ay although may 4,000 something pa ho na kaso, ito naman po ay nababantayan at patuloy din po na nasisistema ng ating mga frontliners, mga doctors natin. At itong ang interview po ito, makakapanayam natin maya-maya ang ating pong PESO manager si Ma'am Jane Corcuera. Yung ating pong sistema ngayon na bagong pag-hire po ng mga empleyado para sa mga companies via online, via Zoom, anumang social media platform na ginagamit nila, matatanong po natin mamaya si Ma'am Jane Corcuera. At ganun din, makakapiling din natin si Sir Romel Palacol, ang ating pong hepe ng Public Affairs, at pag-uusapan natin yung mga bagong inaatas sa kanya ni Governor Ramil Hernandez, kung ano yung mga ginagawa pa rin, na dire-diretso lang po sa serbisyong tama ng ating lalawigan at kung paano nagiging maayos yung kanilang pagdi-deliver ng serbisyong tama hanggang sa mga barangay level. Yung humihingi po ng tulong na na-process po yung papeles, paano po dinadala dyan po sa bawat barangay. Ganun din, makakamusta ko rin po ang SK Chairman at Chairwoman ng Barangay Bañadero, si Shane Solis. At kinocongratulate natin siya sa mga programa niya dyan sa barangay. Congratulations sa kanya, sa lahat ng bumubuo ng barangay. Isang babae, isang mahusay na leader dito po sa ating lungsod. At maya po, kasama po yan sa mga kakapanayam ko. At si Kevin Adante, isang promising leader natin kabataan, na wala sa panunungkulan pero gumagawa ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan, may iagdon itong ating mga mamamayan na naghihirap dito sa problema ng pandemyang ito. Kaya sa pagbabalik ko, sunod-sunod na po ang ating mga kakapanayam dito pa rin sa One-on-One with Chris Sanji. Okay, gaya po ng nasabi ko kanina sa unang bahagi, makakapanayam ko ang pinuno ng aming PESO, ang napakasipag at napakahusay naming hepe, Ma'am Jane Corcuera. Magandang umaga po, Ma'am. Good morning po. Good morning po, Sir Chris Sanji. Good morning po sa lahat. Kamusta po ang PESO ng ating lalawigan?
Busy, sir. As in, busy. This is our third day ng ating virtual job fair. First ever na live talaga na virtual job fair. Pag sinabing virtual job fair, ano ang ginagawa dito? So yung actual mismo na ginaganap natin ng job fair, face-to-face job fair, talagang ni-migrate lang namin siya online. Inilipat lang natin siya online. But this time, we are using an online job hunting platform. Yung atin pong Province of Laguna Employment and Information System. Yes, oo. Ang alam ko, pagka dito nag-apply, right away may interview rin at anytime pwede rin sila ma-hire. Tama ba? Yes po, sir. Ito yung ating sariling version natin ng Job Street. Pero mas magandang version po kasi interactive. Kumbaga makikita talaga ng mga aplikante natin ano yung nangyayari sa application nila. May update po talaga. So, dito po, ginagamit natin siyang platform sa job fair. Mag-a-apply po sila sa place. And then, during the virtual job fair natin ngayon, the companies, may kanya-kanya silang breakout rooms, i-interviewin na po yung mga aplikante. So, pag-click nila sa pangalan ng aplikante sa place, na andun na yung profile ng aplikante. So, na-screen na nila. Okay. Ilang companies, how many companies yung nag-join ngayon? Nung May 1, we have 21. Ngayong nung May 4, kahapon po, we have 11 as is. Ngayon din po, 11. We have 11. Sa dami ng aplikante na nag-join via Zoom or kung ano man, via online, ano man platform na ginamit nila, ilang percent ang nakukuha ng mga empleyado? Ang mataas sir natin is yung kasi we are categorizing them for near hire at saka hired on the spot. Yung near hire po kasi, they still have to undergo the exam. Pero based on the qualifications nila na nakita dun sa profile nila sa place, qualified na qualified talaga sila. So, depende na lang kung maipapasa nila yung exam. There are some naman po na near hire, categorized as near hire, medical na lang ang kailangan. So, pag nakapasa sa medical, hired na talaga. So, yung hired on the spot natin, nakita po natin, based on the report generated, 21% po ang hired on the spot. Mataas yun, ha? Yes po, medyo mataas yun considering na tayo ay online at hindi face-to-face. Ano ang basis sa pagtatrabaho nila? Ano ang ina-offer nila? Ito ba ay work for home or meron bang sistema? Face-to-face po talaga, sir. Actual siya. So, varied po yung ating vacancies. We have BPOs. Nandyan po yung mga call center agent, technical support. We have the production operators. And we also have office workers po. And service workers dun sa mga supermarkets. So, face-to-face na trabaho po talaga yun. Oo. Okay. Alam nyo kung anong ginagawa natin. Talagang trabaho ni Peso, ihanap ng empleyo ang ating mga mamamayan. At naibibigay naman to kahit po sa kabila na may pandemyang to, may mga platform, may ginagawa, nag-iisip ang Peso. Ano ba gagawin namin? Paano ba namin marireach ang tao? Wala na kaming trabaho, wala kaming mapag-applyan. Ito ang kasagutan nyo. Punta lang sila sa inyong website or sa inyong Facebook account. Pwede naman, di ba? Yes po, opo. Naandun po yung mga postings sa aming Facebook account na nisi-share din po sa page ng ating mahal na governor. And at the same time, andun po doon sa ugaliin na po sana nila na mag-migrate na talaga online kasi ito na po yung new normal. So, hanapin sana nila yung Province of Laguna Employment and Information System. It's www.place.gov.ph. So, na po, almost 70 companies na ang naka-sign up doon, Sir Chris. So yun, pwede mga kababayan natin, pwede magpadala ng resume doon or ng kanilang CV doon. Yes, at antay lang kayo. At kung kayo ang makitang qualified doon sa position na yun, malamang sa malamang, lalo ngayon kailangan ng mga tao. Yes po, makikita talaga nila doon kung ano yung status ng application nila. Kasi po, once na na-review po yan ng company, lalabas po doon sa status nila, doon sa profile nila active. So meaning po, nire-review to ng companies. Agad din naman nilang malalaman if they are not qualified for the position kasi
the companies are required to update their status. So makakahanap pa po tayo ng ibang options. Ang maganda lang dito, the comfort of their homes, makakapaghanap sila ng multiple job vacancies. And makakapag-file sila ng multiple job applications. Kanina sinabi ko, itong opisinang to ay outstanding. Sa kabila ng pandemya, ano-ano yung mga award na natanggap natin, Ma'am Jane? In the midst of the pandemic po ay nakatanggap po tayo ng dalawang national award. Isa pong Best Peso, National Best Peso, First Class Province category. At isa rin na ito po ay in-award ng Department of Labor and Employment. At isa pa po nating nakuhang award is from the Philippine Center for Volunteerism. Ito po isang view office under the NEDA kung saan po nabigyan po tayo ng Balik Kabayanihan Award. Ito po yung mga active response po natin to assist our OFWs na umuwi during the pandemic. So nagkaroon po tayo ng immediate response to their plight. Ayun po. So nabigyan po tayo ng award for that. Kung talaga namang alam namin na talagang dapat kilalanin at sabi ko nga hindi kayo tumitigil na talagang yung programa nyo ay dumire-diretso lang, hanap tayo ng paraan kasi para sa inyo to, hindi naman pwedeng nakatunga nga lang kami. Mag-aantay kami kailan ang tapos ang pandemya to, hindi po pwede. Kaya si Ma'am Jane nag-iisip ng mga paraan, katuwang po yung mga opisina ng gobyerno. Yun nga alam ko, Ma'am Jane, yung mga na-displaced na workers sa ibang bansa, alam ko tinutulungan nyo pa to. Yes po. Meron po tayong ilan na nabigyan na ng mga livelihood starter kit. So nagre-request pa rin po ulit tayo ng funding for those para magkaroon ng second batch. And dun po talaga sa mga talagang down na down, we are providing financial assistance to the Office of the Governor po. Siyempre, ang ating mahal na governor ang talagang nag-ano sa atin dyan. Nung una nga po, nilalagyan pa namin ng category, pero sabi niya once affected ng pandemic, sige, i-consider na natin. Yun ang importante. Ayan, alam ko marami kang trabaho. Ano ang message mo sa mga mamamayan natin, mga kabataan naghahanap ng trabaho, nasa iyo pagkakataon? So sa atin pong mga kabataan ngayon na naghahanap ng trabaho, mag-migrate na po tayo online. Lahat po talaga ng services natin ngayon, ililipat na natin online. So make use of the opportunity po. Magbasa po tayo. Marami po tayong posting for job hiring. At rest assured po, sa atas po ng ating mahal na governor, hindi po talaga kami titigil para po magkaroon kami ng mga programa na ma-develop pa in response po sa new normal. So rest assured po na ang peso po sa pamamagitan po ng ating at the helm of our governor, gagawa po talaga ng lahat ng paraan na kakayanin namin para po tayo ay mas asistihan sa larangan ng pagtatrabaho. Maraming salamat po, sir. Ma'am Jane, maraming salamat. At ipaabot mo rin, ma'am, sa mga empleyado natin sa PESO, mga kasama nating kawani dyan, ay saludo po tayo sa pamahalang panlalawigan. Si Governor Ramil, pinaabot po ang pasasalamat sa inyo sa pagbibigay po ng serbisyong tama sa paghahanap ng trabaho sa ating mga kababayan. God bless po, Ma'am Jane Corcuera, ang amin pong pinuno. Opo. PESO, outstanding provincial PESO manager ito. Kaya we're in good hands pagdating po sa mga paghahanap po ng trabaho sa ating mga kababayan. Babalik po ang one-on-one.
Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa one-on-one at makakapiling natin ang happy po namin sa Public Affairs ng Lalawigan ng Laguna, si Sir Romel Palacol. Magandang araw po, Sir Romel. Magandang umaga po, Kuya Sanji. Kamusta ang alam ko tuloy-tuloy ang serbisyong tama sa utos po ni Governor Ramil. Ano po ang mga ginagawa natin ngayon sa kabila ng pandemyang ito? Paano natin inihahatid ang serbisyong tama sa ating mga kababayan? Mula po nung isang taon po, nung nag-umpisa ang pandemya, malaking pagbabago po ang nangyari sa ating paghahatid ng mga serbisyong tama po. Sa atas din po ng ating Gobernador Ramil Hernandez, ay tayo po ay rektahan kung tawagin ang pakipag-ugnayan sa ating mga kalalawigan at kababayan. Halimbawa po, nung last year po ay tayo po ang inatasan ding mamuno sa pag-relief operations. Ano po? Itong mga ibang programa at proyekto po ng ating pamahalang panlalawigan, lalo tigit yung mga medical at financial assistance na nilalapit po sa ating pamahalaan, ay tayo na po mismo ang naghahatid po bahay-bahay. Hindi na po natin ito pinapupunta sa ating tanggapan sa Kapitolyo dahil nga po sa social distancing sa mga health protocols. Kaya tayo po kasama ang ating mga municipal coordinator ang siyang inaatasan po na magdala ng mga cheque o ng mga financial assistance sa bahay-bahay po ng mga humingi ng tulong. Nakikita ko nga talagang sinusudsud nyo kahit yung malalayong lugar, dala-dala niya yung financial assistance, na tulong, medical assistance, burial assistance, para yung ating mga kababayan, hindi na kayo pupunta ng Kapitolyo, kami na maghahatid ng tulong. Ano ang response ng ating mga kababayan, Sir Romel? Maganda po at natutuwa nga po sila dahil sa limitadong pagkilos po ng ating mga kababayan, lalo tigit yung mga senior citizens po natin, ay tuwan-tuwa po na inihatid sa kanila ang mga ayuda, ang mga tulong pinansyal, medikal ng ating pamahalang panlalawigan. Hindi lamang po sa mga bagay na yan, pati po yung mga grants na hinihiling sa ating mga barangay po, halimbawa po yung mga gamot po, mga medicine supplies po ng mga bawat barangay, ay tayo na po mismo ang naghahatid na po sa kanila sa barangay para sa ganyan nga po ay maiwasan ang mabali ang protocol ng health protocol po natin. Pag-usapan natin, sir, yung ayuda, 684 barangay tayo sa buong lalawigan ng Laguna. Paano nyo po ito sinistema? Ano ang naging direktiba ni Governor Ramil dito? Sa inyong kaalaman po, ang ating Public Affairs Office po na aking tanggapan ay nahahati po sa dalawa. Ako po ay may katuwang dito, si Ginoong Marlon Mangahas. Siya po ang namamahala sa una at ikalawang distrito. Ako naman po ay sa 3rd and 4th district. Ito po ay ginawa ng ating gobernador upang sa gayon po ay talagang matutukan namin bilang mga public officer po ang bawat distritong aming hinahawakan. Ano po, mahirap po kasi sa isang public officer na hawak ay buong lalawigan ng Laguna. Kaya ang ginawa ng gobernador, hinati ito sa dalawa upang sa ganyan nga po ay mailapat maigit, may parating ang mga programa at proyekto ng ating pamahalang panlalawigan po. Kaya nakatutok po kami, barangay, sa mga LGUs natin, tutok na tutok po, tsaka sa mga NGOs po na nasasakupan namin. Yan. So gusto ko lang nang batiin ang inyong tanggapan with Sir Marlon Mangahas for a job well done. Nitong mga hatiran ng ayuda, yung pamamahagi po ng mga tulong pinansyal ay nararamdaman ng mga kababayan natin yung tulong ng pamahalang panlalawigan at naiintindihan po nila yung sitwasyon na hindi nila nakakaharap si Governor ngayon. Kaya tayo, inuutusan na ng Gobernador, kayo na ang pumunta para hindi na pupunta, hindi na lalabas ng bahay. Partikular lalo sa Romel, yung mga senior citizen. Tama po, tama po. Okay, ngayon yung bigayan po ng scholars, alam ko nag-iikot po kayo dyan. Kayo ay, kamusta yung ating mga kabataan, Sir Romel? Anong response nila ngayon? Ito po, at kagagaling ko nga lang po kanina sa bayan po ng Pakil, na kung saan po ay naka-schedule po ang mga bayan ng Pakil, Kalayaan at Paite. Ngayong umaga, mamayang alauna naman po ay ang bayan ng Siniluan, Pami at Mabitak po.
kanina po ay tuwan-tuwa po ang ating mga mag-aaral na kabataan, mga scholar ng Laguna, ano po, at talagang kailangan na po nila kasi yung kanilang allowance, bagamat hindi po sila nakakapasok sa mga school, pero kailangan pa rin po nila ng pondo o anong mga gastusin ng mga projects po nila. At kita po naman natin na ngayon ay gamit na po ay sa social media ang pag-aaral, pang-load nga daw po ay malaking tulong na at nakakapag-aaral po sila. Kaya tuwa po ang ating kabataan at kanina nga po nagrepresentante ako sa ating gobernador ay ipinarating ko po naman ang mensahe ng ating gobernador na kanilang dapat mahalin ano po at alagaan ang pagiging scholar ng Laguna. Ito isang biyaya para sa kanila sapagkat sa dami ng kabataan po sa ating lalawigan na nagnanais na mapasama sa scholar ng Laguna ay mapalad po sila. Kaya sabi ko kanina po ay talagang alagaan po nila at itong mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan ay pasalamatan. Okay, Sir Romel, yung mga kababayan natin sa barangay, mga kapitan, mga kagawad na akala tumitigil ka sa pagtanggap ng mga request, ano po ang advice mo sa ating mga kababayan sa Laguna? Nagpasabi naman po kami sa ating mga barangay. Dito nga po, simula po last year, ang ginawa ko na po ay ako na po mismo ang uma-attend sa kanilang mga monthly meeting ng Liga. Hindi na po para sila ang magtungo sa ating Kapitolyo, doon pa lamang po sa kanilang Liga meeting ay akin na pong kinukuha o ina-accommodate ang kanilang mga request po. Doon din po sa pagkakataon na yon ay akin na rin pong ibinabalita mga pangyayari at mga bagong atas ng ating pamahalaan po. Ayan. Sir Romel, maraming salamat sa oras. Alam ko, on the go kayo lagi. Action man ng ating lalawigan. Maraming salamat po sa pagsiservisyo ng tama. Katuwang po ni Governor Ramil. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Kuya Sanji. Okay, yan po ang ating panayam sa atin pong hepe po ng Public Affairs, si Sir Romel Palacol. At siyempre, importante po na nararamdaman din po ng ating mga kababayan na sa kabila ng mga may pandemyang ito, dire-diretso pa rin ang tulong ng ating pamahalang malalawigan. Hindi po pwede maputol sapagkat ang atas po ni Governor Ramil ay tuloy-tuloy na serbisyong tama sa ating mga kababayan. Babalik po ang one-on-one. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa, One-on-One with Chris Sanji. Kamusta pa rin sa ating mga kalalawigan? At ngayon, mapalad ako dahil kapiling ko ang isang napakahusay na sangguniang kabataan chairwoman sa amin pong lungsod sa Barangay Banyadero. At kapiling natin si SK Shane Solis. Yan, okay. Welcome sa ating programa, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Sanji, at sa lahat po ng nanonood sa atin. Kamusta po kayo? Ay, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin. At kami naman sa pamahalang panlalawigan, dire-diretso. Alam mo naman ang Kuya Sanji, laging on the go. Parang ikaw, kamusta ang mga mamamayan sa Banyadero? Ayan, sa ngayon po ay patuloy pa rin po tayong nasa ilalim ng MECQ. At patuloy pa rin po tayong gumagawa, tumutulong sa ating mga mamayan dito po sa ating Barangay Banyadero.
Okay, yung mga ayuda, yung mga tulong ng national government, ng provincial government, ng city government, kamusta po ito? Ayun, sa kasalukuyan nga po ay kakabigay lang po ng ayuda ni Governor Ramil Hernandez po. Siyempre, ito po ay ipinamigay po natin sa kanya-kanyang sitio. Inorganize po ng bawat barangay kagawad po. Kanya-kanya po kaming sitio kapitan. Ito po ay house to house namin. Sa ngayon po ay nagbigay din po ng ayuda ang aming barangay kapitan kasama po ang sangguniang barangay sa ating mga COVID-19 patients po. More or less, ilan pa ba ang positibo sa area mo? Lastly, nitong nakaraang linggo po ay 26 po ang binigyan po ng ayuda ng ating sangguniang barangay po. Paano natin hinahandle to? Ang tumututok ba dito yung barangay health workers natin or merong sadyang mga nakatutok na mga kasama natin sa barangay? Siyempre po, ang nakatutok po doon yung ating midwife po ng Barangay Health Center po. Apo. Anong pangalan? Para dapat na mention natin. Si Ma'am Irene Lavapies po. Yan. So, congratulations mga frontliners natin. Ako, talagang yung mga frontliners na yan, syempre ang iniisip natin, wala silang takot, Shane, ako, inspired yung ginagawa niyong house to house sa pamamigay ng ayuda. Oo, alam natin, sabi, very risky yan. Pero mas risky kung papupuntahin natin sa isang area at doon tayo mamimigay. Kaya congratulations kasi hinaus to house nyo yung ayuda ng pamahalaan at nakarating naman ito sa mga tamang tao. Tama? Yes po, Sir Sandy. Ayan. Bukod sa mga activities, tuloy na pamimigay ng ayuda, yung SAP, kamusta naman ang naging response sa inyong barangay? Ayun, kamakailan po ay nagbigayan na rin po ng SAP, first batch po yun, ng cash assistance po. Ito po ay naging maayos sa tulong din po ng ating mga POSO officers, ng sangguniang barangay, ng DSWD, at ng mga SK din po. Tulong-tulong po kami para maging mas maayos po ang pagbibigay po ng cash assistance. Siyempre, oy, Ma'am Shane, wala yung pangalan ko dyan. Bakit ganun? Anong ginagawa niyo? Ayun po, pag ganun po, dinodouble check po namin kung bakit po wala siya. Ini-inform po namin ng mas maayos. Kung hindi naman po ay pinapasa po namin kay DSWD para po siya yung mas nakakaalam po ng mga tamang requirements po. Siya rin po yung mas nakakapagpaliwanag po doon sa tao. So, importante yun din na mapaliwanag natin sa tao kung ano ang sitwasyon nila. At least basta walang lahat ng bagay na yan maayos. Basta nasa maayos na usapan. Yeah. Shane, kamusta ang kabataan sa Banyadero? Mga kalambenyong kabataan natin dyan. Ayun, active po at sobrang gustong-gusto na nila magkaroon ng sports festival, bagamat wala po at bawal po, ay patuloy po kaming tumutulong, gagawa ng mga proyekto na maaari pong makatulong sa mga kabataan, hindi lang po sa kabataan, bagkus sa buong mamayan po ng Banyadero. Alam ko, last December, nagkaroon ka nga noong pa-contest mo na may pandemic concept di ba, naalala mo yun? Ayun po, yun nga rin po ay kasama po kayo doon sa isa po naming judge. Nagkaroon po kami ng contest about po syempre sa ating mga pinagdadaanan ngayon, pandemya. Isa po siyang drawing contest na may content po na Pinoy, kung ano po yung mga pinagdadaanan ng Pilipino ngayong pandemya, maging sa mga Christmas tree making po na recyclable. Ganon din po ang aming tema.
Okay, pag-usapan naman natin itong naganap nyo mga at gaganapin nyo pang mga community pantry. Paano mo ba 'to naisip or ano ang napag-usapan nyo ng mga kabataan diyan? Uy, magawa tayo ng ganitong project. Paano ba 'to nag-initiate? Paano mo 'to nagawa? Ayun po, inspired po by Maginhawa Community Pantry at sa ibang pantry din po ng bawat barangay. Ito po ay bigla na lang pumasok sa aking isipan na bakit hindi kaya natin dalhin naman sa Barangay Bañadero? Siguro po ay isang linggo mahigit po akong nagpaplano dito kung ano po yung pangangailangan ng mga tao, kung saan ko pong sitio ibababa, at paano po ba yung gastusin. Siyempre po ito po ay binaba ko sa aking mga SK councilors at agaran naman po nilang inaprubahan at agaran din po naming inumpisahan. Ito po ay ginanap po namin noong April 24 and 25 nung first batch po namin. Pangalawa po ang nung May 1 and 2 po. At sa ngayon po ay nag-iisip pa rin, naglilikop pa rin po kami ng mga donasyon para po sa susunod na batch po namin. Ito po ay biglaan po talaga, wala po kaming enough budget para dito. Kaya po ay nagsik po kami ng tulong sa iba't ibang tao at agara naman po silang tumugon. Nung una po ay hopeless ako kasi meron po kaming 2 session na pagbibigyan na sobrang laki po ng populasyon, sobrang dami pong tao at medyo late na po yung mga donation na natatanggap ko, kaya todo panalangin po ako at todo kulit po sa mga maari ko pong lapitan para lang po makapagbigay ng tulong sa nakakarami po dito sa aming barangay. Ano ang naging response ng community sa iyo? Ayun, ang unang araw po namin ay sobrang medyo magulo po. Hindi naman, wala po kaming mga BPSO, pero hindi naman po totally nagkakagulo. Kumbaga, unang tao po ay sobrang dami po nilang kinuha. Punong-puno po ang kanilang bag. Bagamat ito po ay una pa lang po ay pinagsabihan ko na kumuha lang po sa batay sa kanilang pangangailangan. Bagamat hindi po natin mapipigilan. Baka ma-trending sila. Sige sila. Kaya po yung unang araw po namin ay nagkulang po sa ibang tao. May mga dumadating po, kulang na po yung mga nakukuha nila. So pinag-isipan ko kung maigi kung ano po yung dapat na strategiya. Kaya nung second day hanggang sa makatapos po ay naging maayos po. Nagkaroon po kami ng maximum items na maari po nilang ilagay sa kanilang sariling bag. Oy, tatlong sibuyas ka lang ha. O, 3 kamatis ka lang. Ganun po ang ginawa namin. Para po makaabot po talaga sa dulong pila at sa mga susunod pong napunta, yung mga hindi na po, ay yung mga biglaan pong nadating. Ayun po, sa ganong strategiya po ay mas naging maayos, mas marami pong nabigyan ng tulong at sobrang saya po ng mga tao dahil na sa kabila ng nararanasan na ay nagkakaroon pa rin po ng sinatawag na bayanihan. Ang guniang kabataan, kasi po yung sarili ko pong family ko po ay nagbibigay din po kami, nagkaroon po kami ng sariling community pantry. Ito po ay prioritize po namin ng senior citizens, PWD, and solo parent. Then yung mga So ibig mo sabihin, Shane, bukod sa sinet up yung community pantry with your co-SKs, ay nagawa pa kayo with your family ng sariling community pantry for senior citizens and PWD. That's good, ah? Yes po, Sir Sanji. Ganun po. Naging, kumbaga, nagkaroon po ng domino effect dun yung sa community pantry po. Hindi lang din po doon, pati po yung mga relatives ko, yung pinsan ko po, kahapon lang ay nagkaroon po ng
sarili niyang pantry dahil birthday niya po, tapos libreng almusal din. Maging Wow. ang mga kagawad po ng ating barangay ay nagkaroon po ng sari-sariling pantry sa kanila pong sitio na kinababahagian po. So, ibig mo sabihin, yung iyong community pantry nakahawa. Yes po, tama po. Maganda yun, yung mabuti yung nahahawa kaysa hindi mabuti, ano? Yun po ang pinakamagandang sakit po ata na maihahawa po natin, diba? Ano yung mga awards na natanggap mo nung nag-organize ka nito na nakaantig sa puso mo? Meron, syempre po naka-face mask lang po yung iba. Kahit po naka-face mask lang po sila, kitang-kita po yung mga kilig, yung mga ngiti po sa kanilang mga mata, at yung walang humpay na pasasalamat po. Yung iba po, nagbibigay po ng libreng tubig sa aming mga SK, sa aming mga volunteers, o kaya naman po ay nag-aaya po sila ng konting almusal, pasasalamat po. Sobra po silang natutuwa sa ginawa po ng SK na pagtulong. At magaling din po kami, syempre po, na ganun po ang aming naririnig, ganun po ang aming mga nakikita sa mga aming kabarangay po. Ayan. Medyo mahaba-haba na interview ko sa iyo, ano. Meron akong dugsungan portion dito, Shane. Meron ako ibibigay sa iyo, tapos duduksungan mo lang, ano. Tatlo lang naman to, tatlo. Number 1, ha. Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan kung Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan kung tayo po mismo ang magkakaroon ng disiplina mismo, sa atin po mismo magsisimula ang disiplina, ang pagtulong, kung tayo rin po mismo ang bababa sa mga tao. that's good, ha. Okay. Number 2, tutulong ako dahil Tutulong ako dahil ito po ang dapat, ito po ang tama, ito po ang pangangailangan ng bawat tao. Kailangan po natin magtulungan. Kahit maliit o malaking bagay, ito po ay malaking tulong na sa ibang tao. Tutulong po ako, hindi dahil sa sinasabi ng iba. Tutulong po ako dahil ito po ay nilalaman ng aking puso. Ito po ay nakikita ko ang mga pangangailangan ng ibang tao. wow. Pang-universe ang sagot, ha. Pang-Miss Universe ang sagot, ha. Last, ha. Ang pangarap ko po sa aming lugar ay Ang pangarap ko po sa aming lugar ay napakalawak, napakalaki. Ngunit kung ito po ay gagawin ko ng mag-isa, ay napaka-imposible. Kaya po, sobrang kailangan ko po ng tulong ng lahat ng tao, lahat ng mga kapwa kabataan ko upang ang pangarap kong ito ay matutupad, hindi lang sa pangarap ko, bagkus pangarap din po ng bawat kabataan at bawat tao. Shane, maraming salamat sa oras mo at sa sangguniang kabataan ng Barangay Banyadero, sa ating mga kasamahang nanunungkulan sa Barangay Banyadero, kay Kapitana, paabot mo sa mga konsyal, sa mga kagawad natin, ipaabot nyo ang aming pagsaludo ng pamahalang panlalawigan. Kami po nila Governor Ramil ay nakamonitor sa mga gawain po ng mga lingkod bayan na naandyan po sa inyong mga lugar at mga parabarangay natin. At hindi po kami magsasawa magpasalamat sa inyo dahil nagtatrabaho po kayo ng tapat at mahusay sa ating mga babayan. Congratulations, Shane, at pagpalain ka ng pong may kapal. Baka may gusto kang pasalamatan, Shane. Ayun, syempre po maraming salamat po sa pagkakataong ito na nagkaroon po tayo ng palagayan. Ay masarap po sa pakiramdam na maibahagi po namin sa nakakarami kung ano po yung maaring tulong na maibahagi po, hindi lamang po sa aming barangay, bagkus sa ibang kalapit barangay din po. Syempre po, salamat po sa ating mahal na Governor Ramil Hernandez na walang sawang tumutulong po sa ating barangay, hindi lamang po
bagkus sa buong Laguna po. Ito po ay napakalaking tulong po sa nakakarami. Maraming salamat din po sa aming barangay, sa aming punong barangay, Kapitan Corazon at sa buong sangguniang barangay, lalo na po sa aking mga SK Kagawad na patuloy pong tumutulong at sumusuporta po sa aming mga proyekto. Sa lahat po, gusto ko lamang po na iparating na pag tayo po ay tulong-tulong, wala pong imposible dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless us all. Yan, salamat po. Salamat Shane ulit sa oras at ulitin ko ang aming paghanga at pagsuporta at pagkilala sa mga ginagawa nyo dyan sa inyong barangay, partikular sa mga kabataan na alam mo naman ang sinabi ng Pambansang Bayani, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan kami. Bata pa rin tayo. maraming salamat. God bless Shane. God bless po. So yan po ang ating panayam sa ating SK Chairwoman sa bayan po ng Calamba sa Barangay Banyadero, SK Shane Solis. Babalik po ang one-on-one. Sama-sama tayo maiaw ng ating buhay. Pag-usapan, pagplanuhan kung ano ang dapat para sa kinabukasan. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji at ngayon mapalad naman ako. Kanina nakausap natin, nakapanayam natin si SK Chairwoman Shane Solis ng Barangay Banyadero. Ngayon naman ay isang ordinaryong kabataan. Hindi SK, hindi siya nanunungkulan, pero gumagawa ng paraan, nag-i-initiate sila yung grupo nila ng paraan para makatulong kahit paano sa ating mga kababayan. Magandang araw sa iyo. Ang aking tinutukoy, isang kabataang leader, Kevin Adante. Salamat sa pagpapaunlak. Salamat din po, sir. Kamusta ang kabataan dyan sa lugar niyo? Okay naman po, sir. Yan. Itong mga ginawa niyo, yung mga community pantry, kwento mo nga sa amin, paano mo ito naisip, paano ito nag-sink in sa'yo na, oy, pwede pala akong gumawa nitong mga programa to. Sino kaya sasama sa akin mga partner nating kabataan? Pakwento lang po. Actually, sir, nag-start yung pagtulong ko way back 2018 kasi meron akong adopted na bata. Tapos until now, andito po siya sa bahay, nagstay. And hanggang sa, before po ako tumakbo, nung dati, 2018, nagtuloy-tuloy na po yung pagtulong hanggang sa dumating na point po na, di ba, hindi po ako nanalo. Then, nandun pa rin po yung passion ko sa pagtulong. Kaya until now din, dire-diretso po ako sa pagtulong, sa ginagawa ko. Yung nag-sink in naman po sa akin about dyan sa community pantry. Sabi ko nga po, parang hindi naman kailangan talaga ng malaking pondo kung para tumulong. But therefore, yung puso mo, yung pureness ng puso mo sa pagtulong mo sa kapwa mo, nandyan. Kahit wala kang pera, kahit hindi malaki yung pondo mo, makakatulong ka sa kapwa mo. In other way po, gano'n. Yung mga kaibigan mo, paano nag-respond sa'yo? Yung mga kapwa mo kabataan? Actually, di ba po, meron tayong group, yung taga-parian po kami. Yun po ako nag-share, tapos yung kaibigan ko po, nag-chat siya sa akin, sabi, sige daw po, tuloy daw po namin yung gano'n. Kaya nag-dire-diretso na po ulit siya hanggang until now po. So dire-diretso ito, walang tigil, sakripisyo to, Kevin. Opo, totoo po. Anong grupo to? Anong grupo ng kabataan to? Anong tawag mo sa kanila, yung mga kasama mo? Actually, wala po kaming... Wala, Opo. Basta parang nagsama-sama lang kami, magkakaibigan. Ito, magawa kami ng community pantry. Tutulong lang kami.
Ano ang sabi ng mga tao sa'yo? Dahil siyempre, minsan nauubos din yung ano, may mga nakapila pa. Paano ginagawa natin? Ano po, pinababalik po namin sila every other day po para maiwasan din yung pagkarami ng tao, yung masunod din po yung health protocol natin. Ayun po. Social distancing, yung Opo. may face mask ba sila? May face shield ba Opo, sila? meron naman po, sir, so far. May tatanong kasi, may naging pangyayari ba na sinita kayo dahil medyo nagkukumpulan ng mga tao? Opo, nung first day po namin, pinuntahan po kami ng poso. Ano naman ang paliwanag sa poso? Ayun po, community pantry lang po. Tapos, actually may lumapit po din sa amin kung red tag daw po kami. Kung meron daw po bang politiko din sa likod namin, ginagawa namin. Pero at least alam nila na lehitimo itong ginagawa nyo at Opo. ginagawa nyo to as part of voluntarism act ninyo. Ito yung heroic act, Kevin, sa mga kasama mo. Opo. Ayan. Kevin, gusto ko lang congratulate kayo sa mga ginagawa nyo pagtulong sa mga kababayan natin. After that yata, parang may nakita pa akong posting ninyo doon sa mga, ako'y nagbisita rin doon sa mga nasunugan. Ano? Opo. Nagbisita rin yata kayo, kwento mo nga sa akin, yung mga nasunugan Opo. natin. Opo nga, sayang po, hindi tayo nagpang-abot ng araw na yun. Pero salamat Opo. kasi yung puso nyo ng mga kasamahan natin, naandun pa rin yung spirit of pagtutulungan, alam mo yun, yung ibinabahagi mo kahit paano kung anong meron ka. At hindi pinag-uusapan ng kung anong bagay dito, kundi yung talagang ito yung gusto natin gawin. Ito yung passion natin, yung pagtulong natin. Hindi pinag-uusapan dito ang politika or yung mga susunod na mga darating na election. Hindi pinag-uusapan. Ang kinakailangan dito kumikilos tayo. Opo. At kahit paano may nagtitiwala naman sa atin para naman tayo ay tumulong. Siyempre hindi mo naman bunot bulsa lahat 'yan, pero yung effort na Opo. ginagawa mo, Yes po. yung sakripisyo, yung oras, yung pagod, hindi rin naman hindi madali din 'yan. Magbubuhat ka ng mga ng mga gulay, mga bigas, hindi may effort ka, may lakas ka diyan. Opo. Ano sabi ng mga magulang mo, mga kamag-anak mo? Ano sabi sa iyo? Wala naman po, na todo suporta po talaga sila. Kahit sa ano pong gawin ko, opo. Nandiyan po lagi sila para mag-donate, tumulong, mag-initiate din po. Meron akong nasa last part na tayo, yung dugsungan na tinatawag. Meron akong babanggitin tapos dudugsungan mo lang, ha. Ito yung number 1. Tatlo lang to. Number 1 is kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan kung lahat tayo magtutulong-tulong, magbabayanihan, dahil sabi nga ni Jose Rizal, yun nga, yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Dahil ngayon, siguro, tayong lahat bilang kabataan, dapat meron tayong pagkakaisa, pagbibigayan at pagtutulungan sa ating barangay. Hindi lang sa ating barangay, bagkus sa ating lipunan, sa ating bansa. wow, very nice, ha. Naisingit mo pa doon si Gat Jose Rizal. Siya naman talaga ang famous na nagsalita noon. Ito yung number 2 na dugsungan natin. Tutulong ako dahil ako ay isang kabataan. Hanggang sa pagtanda ko, tutulong pa rin ako dahil siguro ito yung will of God, and hindi naman kailangan ng nasa posisyon ka para tumulong ka, at hindi naman kailangan malaki yung pera o mayaman ka, dahil kahit anong estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, basta yung willingness at passion mo sa pagtulong nandyan, then God will do the rest po. yan, God will do the rest. Minsan wala na tayong pera, bigla may, uy, Kevin nga pala, meron nga pala ako dyan padala sa yung 2,000, bahala ka na nga dyan kung anong di ba, no? Sa kaya sasabihin mo, minsan pagising natin, magko-community pantry na naman ako, kulang kami ng sitaw at labanos. Sasabihin, may darating, Kevin, may nagpadala nga pala sa iyo doon ng hindi mo inaasahan. Totoo, Kaya, kagabi po, ganon po yung nangyari sa amin. Ayan. Ito yung last part, pangatlong dugsungan.
Ang Opo. pangarap ko sa aming lugar ay Ang pangarap ko sa aming lugar ay maging isang maayos, malinis at mapayapang lugar dahil ang isang lugar naman ay parang parang isang tao din. Kailangan merong pagbabayanihan, pagrerespetuhan dahil ang pagiging tao po, yun naman po ay parang ang isang barangay po pala kailangan talaga ng may isang namumuno, mahusay, magaling dahil kung hindi naman po parang 'di ba nga kung isa pong mabuting leader, kailangan mabuting mga tagasunod talagang magiging isang malinis po. Yan. Salamat, Kevin. At sa pabibigay mo ng oras sa akin ay Salamat maraming po. salamat. Natutuwa po ako sapagkat may mga taong kagaya nyo na sa kabila ng wala sa posisyon ay patuloy na nag-e-effort, gumagawa ng kahit paanong paraan para makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Marami pong pasalamatan, may isa mga kasamahan mo. Nasa iyong pagkakataon, Kevin. Okay, yun po. Unang-una nagpapasalamat din po ako sa inyo, sir, sa binigay niyong tulong po sa amin pang community pantry nung first day po namin. Hindi po talaga kayo hindi. Maraming susunod pa. Marami pa Opo. susunod. Sige. Opo. Talagang hindi po kayo tumanggi. Talagang, oo, sige. Ganyan po agad yung sagot niyo. And sa mga taong tumulong po sa amin until now, sa bagong ilalabas po naming proyekto, maraming salamat po. Hindi ko na po maiisa-isa, sobrang dami po. Opo. Ayan, salamat Kevin Adante sa atin pong mga kababayan sa ating panayam. Inspirasyon po ito. Ano ang inspirasyon mo, Kevin? Ano ang inspirasyon mo? Bakit mo ito ginagawa? Kasi sir, actually ako din lumaki sa hirap. Kaya parang alam ko yung pakiramdam ng wala. Yung kapos, parang ang hirap at ang sakit mong makita yung kababayan mo naghihikaho sa panahon ngayon. Ganun po. So ito yung mo, ito yung nagiging sandalan ng iyong determinasyon para makatulong ka din. Uy, alam ko ang sakit ng tiyan na yan. Although kung minsan, may mga pasaway tayong mga kasama, may pasaway din na matigas din ang ulo, pero ang bottom line nito ay nandun pa rin yung spirit na gusto mo silang matulungan dahil mahal natin ang ating mga kabarangay at ang ating mga kababayan. Salamat Kevin Adante Salamat po. sa oras mo. Salamat. Pagpalain kayo Salamat din po. pagpalain po kayo ng pong may kapal. Salamat. Sa lahat ng mga kasama mo sa community pantry, sa project mo, gusto kong ipabot sa inyo ang aming pagsaludo, pagkilala namin sa Pamahalang Panlalawigan. Kami po ay natutuwa may mga organisasyon na kagaya nyo. At kagaya mo, isang leader na mahusay na kabataan, wala man sa politika, tuloy-tuloy lang ang pagtulong sa ating mga kababayan. Babalik po ang One-on-One with Chris Sanji. Okay, dyan po nagtatapos ang ating mga panayam sa ating pong mga naging panauhin ngayong araw na ito kay Ma'am Jane Corcuera. Pinag-usapan po namin yung mga trabaho, online, paano sila mag-a-apply. So, bisitahin nyo rin po kanilang website at yung kanilang Facebook account. Meron po silang Facebook account, Peso Laguna. Nandyan po lahat ng information na kailangan nyo. Ganun din, salamat din kay Sir Romel Palacol sa pag-update ng mga pagbabahagi ng serbisyong tama ng Pamahalang Panlalawigan sa direktiba po ni Governor Ramil Hernandez. Ganon din po ang ating panayam kay SK Chairwoman Shane Solis, isang SK Chairwoman na napaka-inspiring para sa ating mga kabataan. Walang po gagayahin to
ng mga kabataan. Nakakahawa ang kanyang kasipagan. At kay Kevin Adante, isang promising leader na gumagawa kahit na paano nang walang hinihintay na kapalit, hindi dahil politika, dahil tapos na yan. Ha? Pero naandyan po siya, tumutugon sa ating mga kababayan, naggagawa po ng kahit na paano may maitulong sa ating mga kasamahan, sa ating mga kababayan. Yan po ang pangarap ng ating pambansang bayani, no, na manirahan po ng maayos, matiwasay sa isang lugar, sa isang komunidad na nagtutulungan. At syempre sinasabi rin natin dito po sa lalawigan ng Laguna, sana bawal po ang tamad. Kailangan ang trabaho mo, gusto mong kumain, magpatulo ka ng sarili mong pawis. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji, para sa isang edisyon po ng One-on-One with Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng pumay kapan.